Good afternoon everyone and good afternoon sir. So karon mo ni ang mga reporting which is ang among topic is the final journey. Karon magpailayla sa may kung sa akong mga kaku groupmates mayang Roxanne Valiente. I'm Rosie Valiente. I'm Claudine Colobo. Christine Dadao. Ingrid Tyson. Ayun kami, Silent Wizard. Ang story na ito, ang atong topic karon na ang last na journey ni Van Rizal. Kung sa iyang mga nagpangkuhan, kung sa iyang last attempt para sa iyang final niya na the last birthday. So, natay learning outcomes na ito, dua ka learning outcomes, which is the discuss the trial and execution of Rizal in the context of Philippine revolutions. And second, reflect on what Rizal wanted to convey in his last literary piece. So, ang una na to is the field recognition to Cuba. Kung saan nito ang dahilan ay patanong na field ang iyang pan as a doctor niya ni Rizal dito sa Cuba. Kung sa'yo mga rason na gusto na cancel yung kanya nakao. So, una-una sa December 17, 1895, na Monica kung adlaw na nagsulat si Juan Rizal sa Kang General ay Governor General Ramon Blanco. So, mas nang nilabay pero wala pa siya na kanan. Wala pa siya nakakaano pa ng response na antay. So, halos na siya nag-give up siya yung kanya. Siyang letter na ikihatag. So, after July 1, 1896, Governor General Ramon Blanco, nadawatan niya ang letter dahil sa yun. So, si Rizal na yun na kadawat siya sa response ni Ramon Blanco sa July 30. Muna ang Go. So, July 31, 1896. So, after na receive na si Rizal sa response ni na Governor General, siya na happy din siya siyempre, matapos niya ang sa iyang kanya. Matapos na ang exam niya sa lapitan. So, makatravel siya ulit doon sa Europe to Cuba, Europe to, ano ba yun, saan yun, saan yan. So, after 4 years niyang ipay siya. So, Rizal left Lapitan after 4 years to serve as a military doctor in Cuba during the revolution. Oh, by the way, sa Cuba, nagpami siya dito sa volunteer niya siya dito sa Cuba as a doctor. So, this time, ang nangyari kasi dun sa Cuba is merong fever epidemic na nakita dito. So, kulang tayo mga doktor na dito. So, si Rizal, siya mismo ang nag-volunteer as a volunteer doctor, as a medical surgeon dito. So, August 19, 1896, at that time, ay ito mga katipunan. So, it was being discovered ni Agustian, sa mga Agustian parish priest na kanila na naalala ito katipunan linggo. Go. August 26, 1896, the Kai of Balintawak. So, noong August 26, 1896, ang Kai of Balintawak ay gi-raise ni Bonifacio at ng mga katipunan. Then, Go. noong August 30, 1896, Battle of San Juan. So, sinalakay ng mga revolusyon sa pamumuno ni Bonifacio at Jacinto ang San Juan at gumanas ng magiging pagkatalo sa araw na ito. So, para namatay is isalakay sa mga katipunan ng mga soldiers sa mga Spanish, which is ang nangamatay is 150. Then ang mga nakulong is 200. Then si Governor General Blanco na isa
ay sa digmaan sa unang walong lalawigan para sa pagbangon laban sa Espanya sa Manila ng Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, Pampanga. So, mao sila ang mga kwan na gideklara ni Gobernador General Dautuma na magkuhan sila og war sa mga province, which is ang Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, Pampanga, Nueva Ecija at Tarlac. So, dahil pagkahitalo ni Rizal sa na nahitabo sa kwan dito sa Manila na pag na war is sa aid na war is na labis niya nakuha si Rizal balik nalungkot siya sa nalaman niya. So, ang pagkaalaman niya sa pamamagitan ng ano na sa hindi pa balik nalaman ni Rizal yan is na nabalita na yan is sa pamamagitan ng newspaper. So, pagkatapos ng digmaan is nakatanggap si Rizal ng dalawang dalawang liham mula kay Gobernador General Blanco. Ang dalawang liham na ito ng pagpapakilala para sa Ministro ng General ng Digmaan na si Marcelo D. Ascaraga and Minister of Colonel with covering letter absolved Rizal from all blame for the raging revolution which is at the moment happening in the Philippines. Rizal wrote a letter to his mother. So, morning ang time na ni-wrote si Rizal og letter sa iyang mama about sa iyang health. Also, Rizal is concerned sa iyang mama sa maabot na mga panahon kung sa'y makitabog bitaw kung daw. Tapos, he also said na, I shall write to you a letter from places where the boat stops. I expect to be in Madrid or in Barcelona at the end of the month. So, Rizal also said na kuan ko na daw dili ko na daw ma-worry ang iyahang mama ay naako na daw siya sa good hands by the divine providence, and also said Rizal na dili ko na daw tanan mo ang tuog Cuba is mamatay, and if ever magali ko na daw ang mamatay, at least ko na daw manay mabuhat sa maayo. So September 7, 1896 arrival in Singapore. September 7, 1896, the steamer Isla de Panay arrives in Singapore uban sa mga other na mga passenger. So he noticed na grabe na din kuno daw ang changes bitaw kuno daw ang nahitabo since he last saw it on 1882. Mas daghan sa daw na ang mga Chinese merchants compare sa mga Indians. Tapos pag-abot niya dito, he also natagan siya advice ni Don Pedro o sa other na mga Filipino residents na dili siya magnakaw, magstay lang daw kuno siya dito, dili kuno daw siya moadto og Barcelona kay mas safe kuno daw siya sa Singapore by the protection of the British law. Pero iyang ignore ang mga storya nila, so dayon gyud siya adto og Barcelona. So pagkauman, wala siya kabalo nga si General Blanco D.I. o si Minister of War were exchanging coded telegrams and confidential message na kung makaabot siya o Barcelona is dakpong kuno daw si Rizal. So mo to pag-abot niya o Barcelona na ay passenger nga ni Duol kay Rizal then ni sulti sa Baños nga dakpon siya by the order of General Blanco. So mo to nga time aya pa niya na realize na he was dumped by the Spanish official. So dali-dali dayon siya nga nag-wrote of message dayon sa iyang best friend na si Blumentritt to unburden his bitterness and agonizing heart. His arrest and trial leading to his execution at Combayan. Ano yung pinaka-topic mo ni siya kung sa time nga gi-arrest siya sa trial, may nag-hit sa iyo doon sa execution niya sa Combayan. September 30, 1896, 4 p.m.
he was officially notified by Captain Alimani that he should stay in a cabin until further orders ni Manila. So mo to gi-notify na siya stay siya sa cabin sa dili pa sa wala pa order ang sa Manila. While nasa sa cabin gigwardyahan siya sa gihipitan siya sa mga gwardya for almost 3 days. Dayon timing kayo unang coincidence kay ang military commander sa Barcelona kay si General Ilugio Dispol na mao ang nag-order to exile sa iya ditong sa Dapitan 4 years ago. Then dito na dagan na dugo og mga istorya sa board nga si Rizal daw ang pinablame sa mga outbreak sa revolusyon sa Pilipinas. Dayon dito gidunggo ang barko, gidunggo ang ship sa Barcelona on October 6 at 3 AM. And gidala si Rizal sa infamous prison fortress sa pangalan o Munjus sa exactly 2 PM. Gidala siya sa commander sa headquarters ni General Lisbon. Interview sa dito for almost quarter of an hour. Dahil tignan siya sa Bosco General na ipadala siya sa Manila. Sakay siya og steamer pulon nga mularga nato magabiig. Dayon ang ship ni larga 8 PM ato magabiig. Ito nga ship, ang mga karga, mga sundalo, mga opisyales, mga pamilya nila nga handa mo fight sa Filipino revolutionaries. Then, while na si Rizal sa barko, dito niya isulat ang iyang mga thoughts and activities among mga important realization. Then more yung salat. I think God is doing me good by allowing me to return to Philippines in order to disprove so many charges against me. Either they will give me justice and knowledge my innocence, and when I shall have all my rights restored, or they will condemn me to death, and then I shall be expiated my supposed crime in the eyes of society. She will forgive me later without any doubt. I shall be given justice and become one martyr more. I feel that peace has descended upon me. Thank God, my hope and my consolation. Let your will be done, and I am ready to obey it. My birthday, 18 nito, Colon arrived in Manila, Jose Rizal under Libre security. So kanina, bulan lang to the Spanish torture init videos para makuha sila o kailang ebidensya laban kay Rizal. Then sa November 20, 1896, the preliminary investigation on Rizal began. During the 5-day investigation, Rizal was informed of the charges against him before Judge Advocate Colonel Francisco Ole. He was brought under interrogation without the benefit of knowing who testified against him. Present before him with two kind of naibaka na ebidensya na sa documentary and testimonial evidence on the other hand were comprised of oral quotes provided by Martin Constantino Aguilar del Rosario, Jose Perez, Moises Salvador,
Jose Quezon, Domingo Francisco, Diodato, Arellano, Pio Valenzuela, Antonio Salazar, Francisco Quezon, and Timoteo Quez. Muli mga tao ang naghatag og ebidensya laban kay Rizal para sa katulad ilang mga kasumangal at sa iya. Then sa December 11, 1896, the Spanish Council charges against Rizal when asked regarding his sentiments or reaction on the charges. Rizal, kung paano si Rizal kung sa iyang reaction or yung mga ka-history about sa iyang mga sumali sa iyarin, dito pag may Rizal over. He does not question the jurisdiction of the court. Thus, he had nothing to except that during his exile in Dapitan in 1892, he had not dealt on political matters. He had nothing to admit on the charges against him. Thus, ang last English in Rizal is, he had nothing to admit on the declaration of the witnesses he had not met or knew against him. Muna yung YouTube or reaction niya about sa iyong mga sinabi. Ikaw. On December 15, 1896, Rizal wrote the controversial manifesto address to his countrymen. On December 15, inside sa iyang Selda and Fortune Travel, sulat ni Rizal nga controversial na manifesto nga itumong ato sa iyang mga taga-ginungsod sa kasulat nga nagsuway sa madugong pakibiso o nagpasiugda sa edukasyon o industriya isip labing maayong paagi sa pag-angkon sa kagawasan. Apan ang Judge Advocate General Nicolas de la Peña mihangyo kang Gobernador Pula Beha nga dili ang pagmantala sa manifesto o usa ang gobernador mihimo niini. Ang pagsulay ni Rizal naanad sa pag-ambit sa malipayong panahon o uban sa iyang pamilya nga mga higala o mga paryente. Ang Pasko sa 1896 mao gyud ang pinakasubo ni Rizal. Nakulong sa usa ka mangitngit madulong nga silda. Si Rizal nawad-an sa paglaom ug walay ideya kung unsa ang iyang dangatan. Ubos niini nga limbong nagsulat siya sa sulat ngadto kang Lieutenant Gabriel D. Andrid nga naghamyo nga naulahi nga bisita siya sa dili pa sa iyang usay kaya tunay importante kayo nga kinahanglan niyang isgutan. Sa samang paagi, itimbaya niya ni Rizal ang inyente o malipayang Pasko. On December 26, 1896, 8 o'clock in the morning, the court martial of Rizal commenced. So the next day, December 26, about 8 o'clock in the morning, the court martial of Rizal commenced. So pagbuhog sa tinuod sa kamahat sa Morodor sa Pitlano nga husay diin si Rizal sa wala kapatubo ang iyang hukom. Magmanadaan, hindi sama sa ubang mga akusado. Si Rizal wala tugutin na makaila sa mga tao nga misaksi bato kanya. Ang husay na itabog kini sa quartel di Espanya sa kais edifisyo sa militar nga adunay 40 nga bilang uban sa pito ka mga opisyal. Militar na gipangulan ni Lieutenant Polo C. Tugor Reserve na kung nasa 40 sila Jose Rizal. Ang lain unong ka mga opisyal na nag-uniforme mo ni si
Kapitan Ricardo Muñoz Arias, Kapitan Manuel Rivera, Kapitan Santiago Izquierdo Osorio, Kapitan Braulio Rodriguez Nunez, Kapitan Manuel Diaz Escribano, and Kapitan Fernando Perez Rodriguez. Lieutenant Gabriel De Andrade, Judge Advocate Captain Rafael Dominguez, Lieutenant Enrique De Alcocer. Prosecuting Attorney. Ugubay ng mga tumatanaw, lakip si Josephine Braque. Kumandiabihan ni Judge Advocate Dominguez ang husay, gisundan kini ni Attorney Gisubli ni Alcocer ang mga pasangin Blanco Cambrizal nga nag-awhag sa korte nga sinitan kamatayon ang naulahon. Subay nini ang tulo ka krimen nga giakusan kaniya mao ang rebellion, sedisyon ug illegal na asosasyon. Ang silog sa unang duha mao ang tibuok pinabuhi nga pagkabilang ko hangtod sa kamatayon samtang ang katapusan pagkabilang ko sa correctional ug bayad nga 325 ngadto sa 3,250 ka pagsitas. Si Lieutenant Gabriel De Andrade sa laymay sa lahi lingkod sa salog nga nagbasa sa iyang pakikulo sa pagdepensa sa Rizal. Aron madumagan kini, ibasa ni Rizal ang iyang kaugalingon nga depensa nga iyang isulat sa iyang selda sa Fort Santiago. Go na. So, muna siya ang hearing of court decision. Nag-iwan din sa Rizal nga, iyang destiny, hindi na niya mabawing nga mamapay siya kung siya. So, kanina time sa December 29, 1996, sa size pagpuntagon sa alas size, ibasa ni Captain Rafael Dominguez nga ang iyang is official notice of execution is scheduled the next day. Muna siya ang time nga December 30, namatay din siya o ikusil siya. And then, at that time, sa December 29, si Rizal, ibalhin siya sa mga gwardiya civil sa gitawag o prison chapel. Muna siya ang kanang, dito siya nag-spend sa iyang last hours diri sa kalibutan. And then, inside of the chapel, Rizal busy himself by writing correspondence to friends and family. Dahil na niya sulat ang iyang last may farewell, which is, ang pangalan is Mi Ultimio Adios. And then, at that time, nanaapa siya sa prison chapel with his friends, Jewish friends, mga father niya sila nga visitor or mga nagbisita sa iya sila, namely Father Miguel Sadira Mata, Father Luis Viza, Father Antonio Rosil, Lieutenant Chabel D. Andrade, Father Fidero Paura, Father Jose Villaclara, Father Vicente Balagor, Santiago Matias and Teodora Alonso, Trinidad, and then Gaspar Castrano. At that time, his mother visited him, Teodora Alonso. Rizal knelt before his beloved mother. He begged for forgiveness and understand to his mother. And then, at that time, that Trinidad arrived when Dunya Teodora left the chapel. This is the time that Rizal gave his last farewell, which is the name of Mi Ultimio Adios. His small piece of paper, he gave Trinidad to give that message on his beloved father in kaibigan na niya sa amigo kay na niya sa lain nga nasod. And then late at night of around 10 o'clock, a redaction letter prepared by Archbishop Bernardo Nozaleda was presented to Rizal. However, he rejected it for being too long. Father Balagor, on the other hand, showed another draft
witness to this event were Juan del Frinslow, muna siya ang chief of Guardia Civil, and then Eloy Maury, assistant of the plaza. Rizal then confessed to Father Villa Clara, and after which sleep, 2 hours later he rose up and prayed and confession again. At that time, Rizal, he knelt before the altar and prayed with the rosary. This is the time that he confessed the third confession of Father Villa Clara and give for forgiveness. And then, before that, he read Imitation de Cristo by Tomas A. Kempis. So December 13, 1996 is execution date. So at exactly December 30, early in the morning, 3:30 in the morning. So Father Balaguer attended the mass at his last mass for Rizal. So Rizal once again made vision and received communion. So exactly 5 a.m. So yan ang ikaw niyang last breakfast niya. Kasama na yung message niya yung mga old photos, yung mga libro na iyang ipapas sa iyong mama, sa iyong iso niya sa Trinidad. So upon the arrival of sa iyang sister niya, Narcisa, kauban na si Josephine Bracken, kapag sa iyong iba niya sa iyong apan sa Go. So, kung palit ba ni Narcisa, si Josephine Bracken arrived. So, also, upon the request ni Juan Rizal. So, Father Balaguer, canonically, niya yung i-bless nila si Juan Josephine Bracken, si Juan Rizal as a husband and wife. So, manang time. So, long story short, one na. So, Rizal, ni ko na siya, ni March na siya sa iyang kanya sa mga 6:30 a.m. So, ni March na siya sa iyang sperm cell. Yung isuot niya is black hat, black suit, black necktie, black shoes, and white vest. So, calmly walking pa na siya sa iyang sperm cell niya. So, pamano lang. Paglakon niya. So, papansin niya ko niya pag abot sa iyang kanya sa iyang institution site niya, nag-request si Rizal na if na magpaputong ka niya ng mga firing squad niya, banda na siya, matubang mo siya gusto ng magpa-tira sa patikod. So, nag-request siya. Pero sa problema yung karon, si Juan man, ang squad commander man karon, is dili siya sugot, gusto siya na magbandaw at talikod sa Rizal. So wala ko si Rizal. So upon the pagkuhan sa command sa squad commander na fire, giditso na pabuto ang mga pusildayon. So sa iyang kwan niya, iyang pinili niya energy gamit sa pagtuyok sa pagkatubang sa kwan. Upon there na namatay siya, tumba. So, ang mga nalugan lang na mga crowd lang. Sa crowd is long live Spain. Death to the traitor. Wala naman ako niya. So, at exactly, result 7 o'clock, 7:03 p.m. in the morning. So, Rizal died, took his last breath. So, tapos siyang execution day. Oh. So, the writing of his last literary piece is really Mi Ultimo Adios. This is the last farewell of Jose Rizal. Kanina message ay point iyan ipahatag sa iyang sister na si Trinidad. Gihatag niya sa iyang sister is dili siya
And then ang iyang sister si Rizal, nag-request si Rizal nga ihatag sa iyang friend nga nasa abroad. Ang pangalan niya is si Mariano Dacana. A Filipino press entitled The Poem Ni Ultimo Adios, unpublished in La Independencia of Antonio Luna on September 25, 1898. Mi Ultimo Adios, translated poem in Word, presently in translate of 40 language dialects, namely Bengali, Bulgarian, Bulmi, Burmese, Chinese, Siji, Danish, Dutch, English, Filipino, French, German, Greek, Hawaiian, Igbo, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, and then etc. Dati, mo ni siya mga 40 ka language nga kanang i-translate para lang mabasa sa lain-lain nga country, para mabasa sa mga uban nga mga country o sa mga Filipino nga kani si Jose Rizal nga iyang poem nga last poem niya sa Mi Ultimo Adios mabasa sa tagsa ka tawo nga dapat kanang kita mamuhay ta o naay freedom. That's all.